Ngayon sa House of Representatives at nagpunta ako sa Office of the Speaker at nag-submit ako ng isang letter of suggestions para sa ating charter change. Kasi ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang economic provisions lamang. Sa isip-isip ko naman, bakit nililimit lang natin sa economic provisions ang magiging amendment sa konstitusyon? Bakit hindi pa natin isabay ang mga political provisions? Kasi kahit anong gawin natin na economic provisions dyan, na pagbabago, kung yung ating political provisions in the constitution na sa tingin natin, sa tingin ko itong mga nakaraang 30 taon na mahigit, ay hindi rin nakapagbigay ng magandang pagbabago o ng political culture maturity sa ating mga kababayan. Kaya dito ay nagsusuhestyon ako sa Senate at saka sa House na isama na rin ang mga political provisions. Kagaya na lamang halimbawa ng itong terms ng local government officials, local government units. Kasi ang sa ating 1987 Constitution, sila ay 3 taon lamang. Every 3 years nagkakaroon tayo ng national elections. Napakalaking gastos niya. Dumaabot ng 10 to 12 billion pesos. Yung gastos pa lang ng POMELEC. Alam niyo ba yung 12 billion pesos na yan? That is already enough or sufficient to modernize our post-harvest facilities para gumanda yung ating agrikultura, ma-improve yung ating rice production. Gaya kasi ang kailangan lamang nila is yung 10 to 12 billion para ma-modernize yung ating mga facilities. Hindi yung sakali sila nagbibilad ng palay. Hindi yung napakabagal na paggigiling ng palay. Marami ang nabubulok kasi mabagal ng patuyo ng palay, mabagal din ang paggiling. At yan ay ang 10 bilyon hanggang 12 bilyon na yan ay kaya nang sagutin niya yung mga new school buildings. So every 3 years gumagastos tayo ng 10 to 12 billion. Sa mga tulay, mga infrastructure, mga hospital. Napakaraming kulang na hospital sa ating mga kababayan sa mga probinsya. Pero ginagastos natin yan every 3 years, yung 10 bilyon na yan. Kaya napakahirap din dahil ang isang local official, halimbawa mayor, kapag sila ay naihalal, yung isang taon ginugugol nila sa pag-aral pa lang ng kanilang posisyon, sa pag-aral ng mga departamento, yung role ng mga departamento, yung mga functions ng mga departamento, upang siya ay makapag-dulot ng pagsisilbi. Ang nangyayari, yung first year, puro aral pa lang. Second year, doon pa lang sila mag-aaral ng implementasyon ng mga proyekto, mga plano ng proyekto. Third year, makampanya na uli sila kasi andyan na naman yung eleksyon. So, ang laki ng nasasayang na pondo sa taong bayan, ang laki ng nawawala na benepisyo sa taong bayan. That is why a lot of our municipalities are still very poor. It's because we are focusing on politics rather than governance, rather than continuity in stability of and the stability of governance. Kaya siguro ito na yung panahon kung magkakaroon tayo ng amendments sa Constitution, dapat isabay na rin yung political. Isabay na rin yung political. At dito ay sinusunisyon ko rin na tayo ay mag-revert dun sa parliamentary system kung saan ang gobyerno ay tinapatakbo ng Prime Minister at yung President ay nagsisilbi na Head of State, Head of Foreign Relations, and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Pero yung day-to-day operations of the government, day-to-day functions of the government, dapat dyan yung Prime Minister kasama yung mga ministers na manggagaling din sa House of Representatives at saka sa Senate o sa buong Congress. Ngayon, kung issue dyan ay kung sino ang dapat maging Prime Minister, di mag-term sharing ang House Speaker at saka ang Senate President.
para pareho silang maging responsable sa pamamahala at pamamalakad ng gobyerno. At lahat ng mga member ng cabinet ay manggaling din sa Congress, sa Senate at Congress, para yung batas na ginagawa nila ay sila rin ang magpapatupad. At hindi na sila gawa ng batas na hindi naman napapatupad. Kundi puro bilang lang na I filed 700,000 bills. Mga ganon. Pero kamustahin mo, natupad ba yan? Dapat, this time, kung sila rin ang magpapatupad, magiging maingat din sila na gagawa sila ng batas na pwedeng ipatupad. Kaya yung kung mapupuna mo, ang mga pinakamaunlad na mga bansa, lalo na dito sa Asia, ay puro mga nasa parliamentary system. Now, we will also retain the presidential position, pero as head of state and head of foreign relations and commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines, and the appointing power also for judiciary and all constitutional commissions. Merong nagsasabi na paano daw kung 6 na taon ang isang local official, kaya yun pala ay corrupt. Aba, ang sagot dyan, this is the time na dapat matuto, maging politically matured ang mga Pilipino, na ang iboto talaga yung karapat-dapat. Pero ganun pa man na halimbawa na talagang hindi maganda ang performance ng isang local official, meron naman tayong ibabalantas din ng recall election. Yung mas madali naman na sistema ng recall election. Para naman magkaroon din ng kasangkapan ang mga taong bayan na tanggalin ang isang official na hindi maganda ang performance o kaya corrupt. Pero unang-una, dapat ang mga tao matuto na rin. Sila ang nagbumoto eh. Dapat kung sila ang bumoto, pumili na sila ng tama. Dapat maging politically mature na rin ang mga Pilipino. Dahil iyan ang number 1 nating problema kung bakit na hindi tayo maka-angat ng gusto eh. Yung sobrang politika dito sa atin. Sobrang politika. Imagine every 3 years, papalit ka ng top. Yan, kung 6 years, dapat isabay nyo na sa term ng president. Para isahang gastos na lang, isahang eleksyon. Diba? So to be specific lang po, bali ang sinasabi niyo po, yung number 1 and number 2 lang dun sa letter niyo. Yung sa President, Vice President, and Senators, hindi yun mababa. Ang sinasabi niyo sa mga yung local, congressman, oo. Ganon din sa Congress eh. Every 6 years dapat lahat. Oo, every years napakaikli. Napakaikli. Dahil yung paggagawa ng batas, lalo pa iba, hindi, karamihan naman dyan, hindi naman mga abogado, kundi dahil na sikat at gusto lang rin manilbihan sa bayan, nahahalal sila. Pero yung iba, hindi naman talaga alam kung paano gumawa at magbalangkas ng batas. Dahil na yan, ay hindi ka na naman gagawa ng basta-basta. Kailangan mong mag-research, kailangan mo ng consultations, kailangan mo ng mga datos upang ikaw ay makagawa ng mas magandang batas. Yun yan, kulang ang 3 taon. Kaya isabay na rin natin sa President. Kaya ako, para sa akin, hindi dapat mga taong bayan na itong mga constitutional amendments nito ay upang palawigin lamang ang termino ng Presidente. Hindi! Ang pakay ko dito ay para maging sabay-sabay na lang eleksyon at para isang gastos na lamang. At yung matitipid natin dyan, yung pondo na bilyon-bilyon ay magamit sa kapakanan ng taong bayan. Okay. Pero sir,